Dear Kuya Allen, hindi ako masyadong panatiko ng pag-ibig dati. Para kasi sa akin, para sa mga babae at lalaki lang ito. Kahit na mahilig akong magbasa at manood ng mga pelikula na love story, at lalong hindi naman ako umasa na magiging ganun ang buhay pag-ibig ko. Sa buong buhay ko, kahit papano, ay umasa din naman ako na merong isang tao na para sa akin. Kung kailan siya darating ay hindi ko alam. Sinubukan ko din namang hanapin. Nandyan yung nag-register ako sa isang social network site para sa mga gays at bis. Nakakilala naman ako ng ilan. Pero kadalasan, hindi nila ako nagugustuhan. Yung iba naman, puro init lang ang katawan ng gusto. Inisip ko na lang na kung meron talaga para sa akin, darating din siya. Nakatapos ako bilang isang nurse at nagtrabaho sa isang ospital sa Quezon City. At dito ko na din nakilala ang one great love ko. Introduce yourself, sabi sa akin ng interviewer, nung aplikante pa lamang ako sa ospital na yon. Good morning, sir. My name is Matt, 23 years old. At nagpatuloy na ako sa pagpapakilala ko. Pagkatapos noon ay lumabas na ako sa interview room at nakipagkwentuhan sa mga aplikante na kagaya ko. Dito ko nakilala at napansin si Andy. Mabait at masarap kausap si Andy. Masasabi ko na hindi man ganun ka-striking ang itsura ni Andy, malakas naman ang appeal niya. At sa unang tingin pa lang, ay lalaking lalaki na ang itsura niya. Matangkad siya at moreno. Medyo balbon din siya. At yun ang nakadagdag sa appeal niya. Umasa ako na makapasok kami para mas makilala ko ng mabuti si Andy. Nang matapos ang interview, ay nagpaalam na kami at nagkahiwa-hiwalay na. At matapos ang ilang linggo ay pinatawag na kami ng HR bilang mga pasado na kami at magsisimula na sa aming 3 buwan na training. Hindi ko alam kung nakapasa din si Andy pero sa husay niya makipag-usap, sigurado ako na papasa siya. Nang papasok na ako sa training hall ng first day ng training, ay nakaupo ako sa bandang dulo. Doon ay tinawag ako ni Andy, nakatabi ko na pala. Uy Chong, kumusta na? Ang bati niya sa akin. Napangiti ako at tinapik siya sa balikat. Doon ko din nakilala ang kaibigan niyang si Ana. At simula noon ay naging close na kaming 3. Nagkaroon din kami ng ibang kaibigan dito at mas naging close kaming lahat. Habang tumatagal ay alam ko sa sarili ko na mahal ko na si Andy. Pero alam ko din naman na hindi pwede. Dahil sa hindi naman siya bi at hindi magbabago ang preference niya para lang sa akin. Sa unang pagkakataon ay pinagdasal ko na sana may chance kaming dalawa. At sa 2 buwan na lumipas, ay alam ko na mahal ko na talaga si Andy. Pero ayokong ipaalam ito sa kanya dahil sigurado akong masisira ang pagkakaibigan namin. Hanggang sa isang araw ay hindi ko inaasahan ang nalaman ko. Nagiinuman kami nung Biyernes ng gabi
At nang magkalasigan na, ay namin ni Andy ang tunay niyang pagkatao sa buong barkada. Guys, bisexual ako. Ang sabi ni Andy sa amin, wala namang pagtutol ang barkada sa pagkatao niya. Kung nagkalakas lang ako ng loob nun, ay umamin na din ako na kasabay siya. Tinanggap ng buong buo ng barkada ang pagkatao ni Andy at masaya sila dito. Kahit na ako ay natuwa din sa pag-amin niya, na pwede din pala at maaaring may chance pa para sa amin. Masaya ako sa tinakbo ng pagkakaibigan namin ni Andy at ng ilang pa namin mga barkada habang patapos na kami bilang trainee at magiging staff nurse na. Ilang inuman at outing ang aming pinagsamahan sa tuwing off kaming lahat. Sinubukan kong huwag ipahalata kay Andy ang nararamdaman ko. Pero minsan ay hindi ko ito maiwasan. Alam ko na nakakaramdam na siya at doon na nagsimulang iwasan niya ako. Kung dati ay nagagawa pa niyang magkwentuhan, ay hindi na masyado noong oras na yon. Naging awkward na ang dating sa tuwing mag-uusap kami. Pakiramdam ko ay iniiwasan na ako ng sadya ni Andy. Medyo pagsisisi din ako sa parte ko. Kung sana ay hindi ko na lang ipinagpatuloy ang nararamdaman ko, malamang mas naging close pa kami. Pero ito na marahil ang tadhana ko. Ang magmahal at hindi mapansin. Ang magmahal at mabigo. Simula noon ay hindi ko na masyadong kinikibo si Andy. Gusto ko kasing respetuhin ang gusto niyang mangyari. Araw-araw ay pinipilit ko sa sarili ko. Nakalimutan na lang ang nararamdaman ko sa kanya. Bago mag-duty ay nakaugulian ko ng mag-breakfast sa McDo na malapit sa ospital sa tuwing morning shift ako. Madalas akong pumwesto sa dulong bahagi ng table na may upuan na para sa dalawa lang. Wala na kasi akong time magluto sa bahay, kaya naging ganun na lang ang routine ko. Sanay na akong kumain mag-isa. Halos lumaki din kasi akong mag-isa lang. Ang mga magulang ko ay hiwalay at parehong nasa abroad. Ang mga kapatid ko naman ay may sariling mga pamilya na, kaya nasanay na ako na palagi mag-isa. Yun na marahil ang dahilan kung bakit naging uhaw ako sa pagmamahal ng ibang tao. Pakiramdam ko kasi yun ang pinagkait sa akin. Habang kumakain ay may tumawag sa akin. Matt, kumusta ka na, Chong? Ang sabi ni Andy sa akin habang nakahawak sa tray niya. Ayos naman, ikaw? Ang sagot ko sa kanya at umupo siya sa harap ko. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang ihip ng hangin at si Andy mismo ang nakipag-usap sa akin. Kumusta na sa ward niyo? Ang panimala akong tanong sa kanya at nagtuloy-tuloy ang kwentuhan namin. Siguro nga ay ako lang ang nakakaramdam ng awkwardness sa aming dalawa. Walang bakas na iniwasan ako ni Andy nung araw na yun. Magilaw siyang magkwento at halatang masayang-masaya siya. Bakit parang ang saya-saya mo ngayon? Ang biro ko sa kanya. Wala lang. Inspired lang ako, Chong. Ang sabi niya sa akin. Alam ko na ibang saya ang meron si Andy nung panahong yun.
na marahil ay dala ng pagiging in love. Hindi na ako nag-usisa dahil baka makahalata pa siya at panigurado ay masasaktan lang ako sa maririnig ko. Sabi nga nila, what you don't know won't hurt you. Kaya nanatili lang akong tahimik sa mga bagay na hindi ko na dapat pakialaman pa. Sa tuwing titingnan ko ang newsfeed sa Facebook ko, puro si Andy lang ang nakikita ko. Puro litrato niya ang nandito at kung ano ang ginagawa niya. Sa tuwing nakikita ko siya, ay nagbibigay ito ng kakaibang saya sa akin kahit papano. Sabado yun at wala akong pasok pero dahil may kailangan na signan sa mga documents, ay pumasok ako ng umaga. Madaming tao nun sa McDo sa hindi ko din maipaliwanag na dahilan. Umupo ako sa spot na palagi kong inuupuan. Maya-maya pa ay nakita ko si Andy na pumasok at may kasama siya. Pagkatapos nilang umorder ay naghanap sila ng maupuan. Sakto namang umalis yung nakaupo sa harap ko na table at doon sila pumunta. Nang papalapit nila sa table, ay napansin ako ni Andy at binati niya ako. Chong, si Dennis nga pala. Ang pakilala sa akin ni Andy sa kasama niya. At nakipagkamay naman siya sa akin at napakilala naman ako sa kanya. Pagkatapos nun ay biglang bumulong si Andy sa akin. Partner ko. At nginitian ako ni Andy at umupo na sila. Nakaharap sila sa akin. Kitang-kita ko kung gaano sila kasaya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Nalungkot ako na may mahal ng iba si Andy. Pero kinailangan kong maging masaya para sa kanya. Bilang parte ng paglimot sa mga nararamdaman ko sa kanya. Hindi ako halos nakakain ng maayos dahil sa nalaman ko. At sa nakita kong pagmamahalan nilang dalawa. Binilisan ko na lang ang pagkain ko at nagpaalam na muna na mauna na ako sa training office kung saan kami nag-sign ng documents. Hindi nagtagal ay sumunod na din sila at tumabi siya sa akin. Pagkatapos nun ay alam ko na ang lugar ko kay Andy. Isang kaibigan lang ako sa kanya at pinaulit-ulit ko sa sarili ko na hanggang doon lang talaga. Hindi ko na din masyadong iniisip ang bagay na yon para na din makalimutan na ng isip ko. Umipas ang isang buwan at nanatiling masayang dalawa. Mas nakilala din namin si Dennis dahil nakakasama din namin siya sa tuwing umiinom ng barkada. Sa kabila ng lahat ay si Ana lang ang nakakaalam ng mga nararamdaman ko. Kinalaan ko kasi ng isang tao na mapagsasabihan ng lahat ng salawing ko. Sa tulong ni Ana, unti-unti kong naturuan ang isip ko na makalimutan ang nararamdaman ko kay Andy.